So, dito tayo sa even and odd counter. So, magde-declare tayo ng, um, function na kung saan iche-check niya yung number kung odd or even. Then, magde-declare tayo ng even count na 0 para bilangin yung even tsaka yung odd kung ilan na sila. Pero pero ide-declare muna natin dito na 0 since wala pa naman. So, ito print enter 5 numbers. So, gagawa tayo ng for loop kung saan yung I in range 5. So, kailangan 5. So, declare ng number, then input, F. Itong I plus 1 para maging number 1. Tapos, if ito na yung function, this is equal to even count plus 1. So, kapag yung in-input daw na number, ipapacheck niya dito sa function, dito sa taas, kung even, yung even count is plus 1. So, else kapag add naman, syempre, plus 1 dito. Dito kinuha yan. Yan. Tapos, result, syempre, bibigay niya yung even numbers kung ilan, tsaka yung odd numbers. So, example, 1, 2, 3, 5. So, ilang odd dyan? 1, 2, 3. So, dapat ipiprint niya tatlong odd and dalawang even. So, enter. Yun. Dalawang even, tatlong odd. So, yun. Next tayo sa factorial naman. So, mag-ano ulit tayo ng function na maghahanap ng factorial. So, ang find factorial ay gumagawa ng factorial ng isang numero. Nagsisimula sa factorial is equal to 1 dahil kahit ilang beses mo i-multiply ang 1, hindi nagbababa pa. So, dito yun. Tapos gagawa tayo ng for loop, computation. Ang for loop ay tatakbo mula sa 1 hanggang n. So, dito. Kada ikot ng loop, imumultiply niya ang factorial sa kasulukuyang number. Ganito ang proseso niyan. Yan. So, pagbalik ng resulta, kapag tapos ng loop, binabalik ng function ang final factorial value. Pagkuha ng input mula sa user, dito. Then, yung result, syempre, is equal to dito para makuha niya yung factorial. So, para pag kinall out natin dito yung factorial, ayan na lang yung ano natin. So, dito nang galing yung function, kinall out na lang natin. So, yun, para mahanap ng factorial. So, yung output, ipiprint ng program ang nakuha nitong factorial. For example, factorial ng 5. Ano ba yung factorial ng 5? 120. Dapat 120.